Magandang gabi mga kaibigan, mga kapatid. Welcome po dito muli sa ating pagpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. And happy Sabbath po sa ating lahat. No? Purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan at sa kanyang pong pag-ingat sa atin sa buong linggo na tayo po ay kanyang iningatan hanggang sa mga oras na ito. Welcome po dito sa ating programa, ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon, and we will be studying the books of Daniel and Revelation. So mga kaibigan, mga kapatid, magpapatuloy po tayo sa atin pong pag-aaral at akin pong dinadalangin at hinahangad na nasa mabuti kayong kalagayan kasama po ang inyong mga pamilya at ang bawat isa po ay mabless, no, sa gabi pong ito habang tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Bago po tayo mga kaibigan magdadako sa atin pong pag-aaralan, nais ko pong anyayahan ang bawat isa sa atin na manalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa iyo pong pinagkaloob po sa amin na buhay at sa iyo pong pag-ingat sa amin sa buong linggo na hanggang sa mga oras na ito. Muli po kaming naging safe at magpapasalamat sa iyong habag at sa iyong pong dakilang pagmamahal sa bawat isa sa amin. Panginoon, habang kami po ay mag-aaral muli ng iyong mga salita, gabayan niyo po kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu upang ang lahat po ng aming mapag-aralan ay aming maintindihan at ito ay magiging dagdag kalakasan po sa aming pananampalataya sa inyo. Ito pong lahat, Panginoon, ang aming hinihiling. Inaasahan po naming matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen. Muli po mga kaibigan, mga kapatid, welcome po dito sa ating pag-aaral sa salita po ng Panginoon. And we will be continuing our study. No? Nung nakaraan po ay atin pong napag-aralan ang Revelation 11, no? Patungkol po sa sounding of the seventh trumpet. At nakita po natin mga kaibigan, mga kapatid, na ang lahat po, no, ay hahantong sa pagtatapos. Ang lahat po ay hahantong, no, sa pagbalik ng kaluwalhatian sa kay Jesus Christ. Lahat po, no, ng authority, the kingdoms of this world will become the kingdoms of Jesus Christ. Ibig sabihin po, no, lahat po ng inagaw ni Satan ay ibabalik po ito sa kay Jesus Christ. And we are already in that process mga kaibigan, mga kapatid. Kahit na hindi po natin nakikita by our eyes, no, na si Jesus Christ ay talagang nandun sa proseso na ito, na siya po ay gumagawa sa proseso na ito sa langit ngayon. No, makikita po natin mga kaibigan, mga kapatid, that by His word we are informed. No, tayo po ay pinaalam ng Panginoon na habang nandito po tayo sa sanlibutan sa mga oras na ito, ay ginagawa niya po yung kanyang gawain, no, as doon po sa langit. At atin pong nakita po mga kaibigan, mga kapatid, no, that in the last verse, no, ay nakita po natin that the temple was open. Nabuksan po yung temple mga kaibigan, mga kapatid. And this time, no, sa atin pong pag-aaral ay atin pong titingnan, no, yung patungkol po sa temple. Ano ba yung significance nito, no? Ano ba yung mga ano ba yung tinuro ng Panginoon sa kanya pong bayan sa panahon po ng Israel, no? So we will be looking at the temple and its services mga kaibigan, mga kapatid. So ito po yung ating pag-aaralan ngayon, no? The temple and its services. So dito po mga kaibigan, mga kapatid, titingnan po natin yung mga talata, no, na atin pong tatalakayin sa gabing ito. Revelation 11:19, no? Ito po yung last verse na atin pong binasa nung nakaraan pong episode at atin pong babasahin, no? And the temple of God was opened in heaven, and there was seen in his temple the ark of his testament, and there were lightnings and voices and thunderings and earthquake and great hail. So dito po mga kaibigan, mga kapatid, ay talagang binigyang linaw ng Panginoon na ang temple ay nabuksan, no? Nabuksan po ito. At nakita po doon that the ark of his testament, no? Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, gaya nga po ng ating natingnan, no, kagabi, that when the temple, where the ark
of the Testament is placed. No, yung part po, no, yung room po kung saan nandun po yung Ark of the Covenant. Pag nabuksan po yun, ibig sabihin patapos na po yung gawain sa temple, no? In the ancient Israel, ito po yung kukumpleto, no, sa mga services in the sanctuary, no? At titingnan natin ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, what is the relationship of this temple in heaven sa temple na itinayo po, no, sa Israel before, no? Titingnan po natin, mga kaibigan, mga kapatid. So we can hear or we can read, mga kapatid, mga kaibigan, ang utos po ng Panginoon in Exodus 25 verse 8 and 9, no? Na kung saan binigay po ng Panginoon yung kanyang utos. Dito po, sabi po dito, and let them make me a sanctuary that I may dwell among them. No? According to all that I show thee, after the pattern of the tabernacle, and the pattern of all the instruments thereof, even so shall ye make it. So malinaw po, mga kaibigan, mga kapatid, na ang Panginoon ang siyang nag-utos nito sa kay Moses that a temple will be erected, no? Na gagawa po sila ng temple for the reason na upang ang Diyos, no, ay manahan or sasama po, no, manirahan sa kanila pong among them, no? So makikita po natin, mga kaibigan, mga kapatid, that in the verse 9, nakita po natin dito na ito po ay hindi lang po sariling design nila ni Moses, no? Hindi po ito sariling design. Ngunit malinaw at talagang specific po na binigay po ng Panginoon ang instruction, according to all that I show thee, after the pattern of the tabernacle. So ibig sabihin po, mga kapatid, mga kaibigan, na ito pong ginawa nila Moses na temple doon po sa wilderness, no, in the time of the Exodus. Makikita po natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, na may pinakita po ang Diyos sa kanila, na kanila pong pagkukunan ng design ng magsisilbing pattern. In short, mga kaibigan, mga kapatid, tiningnan po nila yung original. Pinakita po ng Panginoon sa kanila yung original for them to copy, no, na para ito po yung kanilang magiging pattern, no, sa kanila pong gagawing temple na iniutos po ng Panginoon. So titingnan po natin, mga kaibigan, mga kapatid. And we can read also in Exodus 35 verse 23, no, na nung inutos po ito ng Panginoon, nanawagan po si Moses ng offering mula po sa mga tao, mula po sa Israelites, no, na kasama niya po during the Exodus. At sabi po dito ni Moses, no, at nakita po natin dito, no, ayon sa record, and every man with whom was found blue, purple, and scarlet, and fine linen, and goat's hair, and red skins of ram, and badger skin, brought them. Everyone that did offer an offering of silver and brass brought the Lord's offering, and every man with whom was found shittim wood for any work of the service brought it. And all the women that were wise-hearted did spin with their hands, and brought that which they spun, both of blue, of the purple, and of the scarlet, and of the fine linen. And all the women whose heart stirred them up with wisdom spun goat's hair, and the rulers brought onyx stone and stones to be set for the ephod, and for the breastplate, and the spice, and the oil for the light, and for the anointing oil, and for the sweet incense. Ibig sabihin po dito, mga kapatid, mga kaibigan, na nagtulong-tulong po yung mga Israelites, no, sa paggawa po ng temple. Dumating nga po sila, mga kaibigan, mga kapatid, sa punto na sinabihan na po sila ni Moses na tama na, no? Sapat na ito. Kasi marami pa pong gustong mag-offer, no, ng kanila pong mai-offer para po sa pagtayo ng temple. But it was already overflowed, no? Nagsobra-sobra na po ito.
So makikita po natin dito, we have the different colors, mga kaibigan, mga kapatid. We have the blue, we have the purple, we have the scarlet. Kung atin pong titingnan, mga kaibigan, mga kapatid, that um, in their context, ito pong blue, mga kaibigan, mga kapatid, ibig sabihin po nito, this is obedience, pagiging masunurin. And we have also the scarlet, which means the sacrifice, yung pag-aalay, pagbubuhos po ng dugo. And by that, blue and scarlet, yung blue at saka red, pag yan po ang kinumbine, mga kaibigan, mga kapatid, it will result to purple. And purple is a royal color, mga kaibigan, mga kapatid. So royalty is an result, of the combination of obedience and sacrifice. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, makikita po natin dito, there is a significance for everything, mga kaibigan, mga kapatid. Ngunit tayo po ay mag-concentrate, dito po sa tinatawag na plano po ng kaluwas ng kaligtasan na gagawin po ng Panginoon. So we have here the sanctuary. Kung makikita niyo po, this is the picture of the sanctuary na meron po ditong tabernacle or meron po ditong temple sa gitna. At makikita po natin dito na meron pong fine linen na nagsilbi po ng bakod, sa palibot po ng temple. And we have also the different parts of it. So titingnan po natin yung different parts ng temple, mga kaibigan, mga kapatid. Ito pong nasa labas, na kung saan ginagawa po yung sacrifice or yung pag-aalay, ay makikita po natin dito that nandyan po yung altar of burnt incense or burnt offering, at dito po meron pong laver. Yan po yung mga dalawang bagay, mga kaibigan, mga kapatid, na atin pong makikita sa outer court, dito po sa labas, ng temple. And then we can also see that we have the first room, kasi dalawang room po itong tabernacle, mga kaibigan, mga kapatid. We have the first room na tinatawag po na holy place, at sabi po dito sa Hebrews 9 verse 1, then verily the first covenant had also ordinances of the divine service and a worldly sanctuary. For there was a tabernacle made, the first wherein was the candlestick. Nandyan po yung candlestick. And we have also the table of shewbread. Nandito po yung table of shewbread, which is called the sanctuary. So makikita po natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, yung different parts of the first apartment. Yung most holy po, mga kaibigan, mga kapatid, or yung tinatawag po na pinakabanal, na bahagi po ng sanctuary, nandun po yung Ark of the Covenant or the Ark of the Testament, na kung saan dyan po, namamalagi yung tinatawag na Shekinah glory ng Panginoon. Dyan po namamalagi yung kaluwalhatian po ng Panginoon, the essence or the token of His presence na nandyan po, pumapaibabaw sa tinatawag na mercy seat. So we have here, sabi po dito sa Hebrews 9 verse 3, and after the second veil, the tabernacle which is called the holiest of all, which had a golden censer, and the ark of the covenant overlaid round about with gold, wherein was the golden pot that had manna, and Aaron's rod that budded, and the tables of covenant. And over it the cherubims of gold, shadowing the mercy seat, of which we cannot now speak particularly. So dito po, mga kaibigan, mga kapatid, na ito pong Ark of the Covenant is overlaid with gold. Ito po ay napalibutan, tinakpan po ito ng gold, mga kaibigan, mga kapatid. At sa loob po nitong Ark of the Covenant, nandyan po yung pot of manna. Nandyan po yung pot of manna. Ang Aaron's rod, nandyan din po. Kung maalala nyo po, mga kaibigan, mga kapatid, ito pong pot of manna ay pinalagay po ng Panginoon within the Ark of the Covenant. Pinalagay po ito sa loob po ng covenant, mga kaibigan, mga kapatid. That will serve as a reminder sa
bayan po ng Israel kung ano po yung pinakain sa kanila. No? Kung ano po yung pinakain sa kanila. That it is not by their own, but it was provided by heaven. It is called the manna. No? At nandyan din po yung Aaron's rod, mga kaibigan, mga kapatid. No? Kung maalala po natin, pinalagay po ng Panginoon itong tinatawag na Aaron's rod. No? Dahil si Korah, Datan, and Abiram na kamag-anak din po nila ni Moses and Aaron na gusto pong umagaw, no, sa pagiging leader, no, ni Moses at saka ni Aaron, no, in the priesthood. Kaya po nagutos po yung Panginoon na magbigay po sila nitong kanila pong tungkod, at kung sino mang tungkod ang mamumunga or mabubuhay, ito po ang pinili po ng Panginoon. And it had happened, no, na yung kay Aaron na rod, yung tungkod ni Aaron, yun po yung namunga. Ibig sabihin, siya po yung pinili ng Panginoon. And pinalagay po ng Panginoon yung tungkod po ni Aaron upang hindi na po pag-aagawan, hindi na po pag-aawayan ito pong pagiging leader, no, within God's church, pagkat ito po ay ibig sabihin na ang Panginoon po ang leader. Wala pong ibang leader, mga kaibigan, mga kapatid. It is the Lord. We can have these officers, no, within the church, but the very leader, yung pinaka-leader po talaga natin, mga kaibigan, mga kapatid, it is Jesus Christ. No? At sabi po dito na nandyan din po yung tables of the covenant, no? Yung tables of the covenant, ito po yung 10 commandments, mga kaibigan, mga kapatid. Na ito po yung standard, no? It is the standard of righteousness, no? Ito po yung standard of righteousness, mga kaibigan. Marami pong nagtuturo ngayon, no, that this is already invalid, no? Hindi na po ito valid sa ating panahon ngayon, mga kaibigan, mga kapatid. But we will understand that. What is the difference? Ano ba yung pinako ng Panginoon? Ano ba yung nawala na? Anong bahagi ng mga services sa temple ang nawala na, mga kaibigan, mga kapatid? Because there are two kinds of law. Yung law po, the 10 Commandments, was placed inside the ark. Nilagay po yon inside the ark at nakasulat po iyon sa bato. And we have also the ceremonial laws, no, na isa pong katuruan or isa pong instruction ng Panginoon kung paano, no, paano makipag-reconcile sa Kanya if ever the law inside the ark will be transgressed. At yung batas na yon ay nilagay po sa labas at sa gilid po nitong Ark of the Covenant, and we call it as the ceremonial law, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya makikita po natin dito that this Ark of the Covenant, no, yung covenant, ibig sabihin po ng covenant, it is an agreement, no, it is an agreement between God and His people, that God will dwell, maninirahan po ang Diyos kasama ang kanyang bayan if they abide in His covenant, no? So yun po yung covenant ng Panginoon. We have the bread from heaven, who is Jesus Christ. We have the leader. Yung leader po natin is Jesus Christ, mga kaibigan, mga kapatid. And we have also the standard of righteousness, yung 10 commandments na nagpapakita po ng ugali po ng Panginoon. Yung character po ng Panginoon na magiging standard din po for our characters, no, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya titingnan po natin dito, no, because we have been dealing with these parts of the sanctuary. In summary po, mga kaibigan, mga kapatid, makikita po natin dito that tatlo, no, yung parts of the sanctuary. We have the outer court, we have the first apartment, and we have the second apartment, no? Yung outer court, makikita po natin, we have the altar of burnt offerings, we have the laver, no? We have the, after nyan po, meron po tayong tinatawag na holy place, no? Diyan po sa holy place, mga kaibigan, mga kapatid, nandyan po yung candlestick. We have also the table of shewbread. Kung naalala nyo po, mga kaibigan,
sa atin pong napag-aralan, no, sa seven churches, no, and also in the seven seals, nakita po natin that in the courtroom, no, doon po sa court or doon po sa throne ng Panginoon, nakita po doon yung candlesticks, no. And we have also the altar of incense, no, na dito po yung insenso. And then ito yung tinatawag na holy place, no? Holy place. Banal na sulok, mga kaibigan, mga kapatid. At nandito din po, the second apartment, which is the most holy place or yung pinakabanal na sulok. At nandun po yung tinatawag na Ark or Ark of the Covenant and also the mercy seat, no? So, titingnan po natin, mga kaibigan, mga kapatid, yung sacrifices, no? Yung mga services within this sanctuary. Alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, may dalawa pong service. We have the daily service and we have also the yearly na service. So the daily service, mga kaibigan, mga kapatid, no, ay ang gagawin nila po, no, pag meron pong isa na magkasala, ang gagawin niya po ay magdadala po siya ng kanyang alay, no. It could be sheep, no? Pwede pong itong sheep, pwede pong yung baka, pwede din po yung kalapate, pwede itong mga offering na ito, mga kaibigan, mga kapatid. And this offering, ang offering po na ito or ang mga alay na ito ay nag-point out, no? Nag-point out po sa atin pong Panginoon who will be the sacrifice, no? Na siya po yung sacrifice, mga kaibigan, mga kapatid. At alam niyo po na pagdating po doon, no, pagdating niya po doon sa pagpasok niya po doon sa outer court, ang gagawin niya po ay ilalagay po yung kanyang kamay sa ibabaw po ng ulo ng hayop at kanya pong ibubulong ang kanya pong mga kasalanan, no? Isasabihin niya po yung kanyang kasalanan doon po sa alay. At yung alay po, mga kapatid, ay papatayin po nung nagkasala, no? Papatayin niya po. At yung dugo ay kukunin, no? Dadalhin po ito, no, in the holy place. Bakit kailangan yung dugo, mga kaibigan, mga kapatid? Sabi po dito sa Romans 6 verse 23, for the wages of sin is death. Yung bayad po ng kasalanan, mga kaibigan, mga kapatid, is death. Kamatayan po yan, mga kapatid, no? Kamatayan po talaga yung bayad po ng kasalanan. At sabi po ng Leviticus 17 verse 11, for the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls, for it is the blood that maketh an atonement for the soul. So napakasagrado po ng dugo, no? Kaya nga po pinagbawal din po sa Israel yung pagkain po ng dugo. Pagkat yun po ay ang bayad ng kasalanan. Nandun po yung buhay. The life of the flesh, yung buhay po ng isang laman ay nasa dugo, no? Kaya kailangan po ng buhos ng dugo. At sabi po dito in Hebrews 9 verse 22, and almost all things are purged are by law purged with blood, and without shedding blood there is no remission. Kung wala pong pag-shed ng blood, mga kaibigan, mga kapatid, or kung wala pong shed, no, ng dugo, ang mangyayari po, mga kapatid, wala din pong kapatawaran sa kasalanan. We have the blood as payment, mga kaibigan, dahil nandyan po yung buhay ng laman. So this is the provision, mga kaibigan, mga kapatid. Ito po yung kaparaanan na ibinigay po ng Panginoon na pansamantala, no? Pansamantala, hindi tayo yung mag-suffer sa ating kasalanan or yung kasalanan or yung sinner ay hindi po mag-suffer muna ng death or ng kamatayan, mga kaibigan, mga kapatid. Bagkos, yung innocent, yung wala pong kasalanan na hayop, ang siyang magbabayad ng kasalanan po ng tao. Ibig sabihin po nito, mga kaibigan, mga kapatid, that our sin, no, or yung kasalanan po ng makasalanan or ng nagkasala
Binigyan po siya ng paraan ng Panginoon na maging free sa kanyang kasalanan by transferring it. No? Na ililipat po yung kanyang kasalanan doon po sa alay. No? Doon po sa alay na hayop. And this points out, mga kaibigan, mga kapatid, of the great sacrifice, ang malaki pong sakripisyo na gagawin po ni Jesus Christ, na siya po yung magbabayad sa atin pong kasalanan. No? Alam niyo po, mga kaibigan, mga kapatid, kung maalala niyo po, that in Eden, no, sa Eden, nung sinabi po ng Panginoon na pag sila po ay kumain sa bunga ng tree of knowledge, ang mangyayari po sa kanila, mga kaibigan, mga kapatid, sila po ay mamamatay. But the question is, no, yung tanong po, bakit hindi po sila namatay? Bakit hindi po namatay si Adam and Eve? Meron bang namatay during the time, mga kaibigan, mga kapatid? No? Meron bang namatay? Meron po, mga kaibigan. No? It is the Lamb of God that was slain from the foundation of the earth. No? Kung maalala nyo po, sila po ay gumawa po ng kanila pong pantakip sa kanila pong kahubaran. Nagtahi po sila ng mga dahon. But God has provided them dress. No? Binigyan po sila ng damit ng Panginoon made of skins. Paano mo po babalatan yung isang hayop, mga kaibigan, mga kapatid? Nag-alay po ang Panginoon. Nagpatay po. Meron pong namatay na kinunan ng damit po ng tao. And we have that beautiful, no, napakaganda po ng plano po ng kaligtasan na ginawa po ng Panginoon. That we are given second chance, binigyan po tayo ng pagkakataon na malinisan sa ating kasalanan by transferring our sin to the offering that points out to Jesus Christ, mga kaibigan, mga kapatid. At makikita po natin dito that pagdating po, no, na dito po kanina, yung pag nagbuhos na po yung dugo, ito po ay ilalagay sa isa pong sisidlan. Papasok po itong pare, no? Papasok po ang pare dito sa tinatawag na holy place, no? Papasok po siya dito sa holy place, at ang gagawin niya po, mga kaibigan, mga kapatid, ay kanya pong i-transfer yung dugo, no? I-dip niya po yung kanyang kamay doon po sa dugo, at kanya pong i-sprinkle 7 times doon po sa kurtina. Ito pong kurtina na nag-separate sa holy place and sa most holy place. So, as you can see here, mga kaibigan, mga kapatid, that from the sinner, mula po sa makasalanan, yung kanya pong kasalanan ay na-transfer doon po sa alay. At yung alay ay nagbuhos po ng dugo bilang kabayaran sa kasalanan nung nagkasala, at yung kanya pong another step, no, na yung kanya pong kasalanan ay i-transfer po doon sa sanctuary. No? I-transfer po doon sa sanctuary. At makikita po natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, that throughout the year, no, sa buong taon, ito po ay ginagawa araw-araw. No? Araw-araw po itong ginagawa. That every time na meron pong magkasala, kailangan niya pong mag-alay, kailangan niya pong maging free sa kanyang kasalanan by transferring it to the offering, at yung offering ay mag-aalay ng kanyang dugo, at yung dugo ay i-transfer po doon sa sanctuary. At makikita po natin dito, mga kapatid, that cause, ito po yung naging dahilan ng pagkarumi ng sanctuary, mga kaibigan, mga kapatid. Ibig sabihin po, yung kasalanan po ng tao ang naging dahilan, no, ng pagkadumi ng sanctuary. And because of that, mga kaibigan, mga kapatid, ay meron pong ginagawa na tinatawag na Day of Atonement or the Yom Kippur. Yung tinatawag din po na cleansing of the sanctuary, ang paglilinis ng templo ng Panginoon. Sa panahon po na ito, mga kaibigan, mga kapatid, ay magkakaroon po ng dalawang kambing, no? At itong dalawang kambing ay
ano po ito ng lot, no? Isa pong ripa. At ang gagawin po noon mga kaibigan, mga kapatid, yung mapili po, no? Or yung matapunan po ng ripa, yun po ang magiging offering para sa Panginoon. That particular goat, mga kaibigan, ay magiging offering po para sa Panginoon. And we have also the other goat, yung ibang goat, yung isang goat, mga kaibigan, mga kapatid, ito po ay mananatili na buhay. At ang gagawin po ng pari, mga kaibigan, during this time, no, the Day of Atonement, ang ginagawa po nila, mga kaibigan, mga kapatid, pumapasok po yung high priest, no? Pumapasok po ang high priest doon sa most holy place. Pagkat yung pari lang po, mga kaibigan, the high priest, yung high priest lang po ang pwedeng pumasok sa most holy place, no? Alam niyo po, nung nagawa po yung templo or yung temple po, no, during the time of Moses, nung bumaba na po yung Diyos, nung ang Shekinah of glory ng Panginoon ay nandun na po sa sanctuary, kahit si Moses na isa pong servant ng Panginoon ay hindi na po pwedeng pumasok sa temple. Only the high priest, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya during this time, no? During this time ay ginagawa po ng pari, no? In the most holy place, ang napaka-solemn po na gawain, which is the Day of Atonement. No? Alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, during this time, no? During this Day of Atonement, ang ginagawa po ng mga tao ay wala po silang negosyo. Tumitigil po sila sa lahat po ng kanilang gawain. No? At ang kanila pong ginagawa, mga kaibigan, mga kapatid, ay hindi po sila kumakain. They are praying and fasting, mga kaibigan. Pagkat kung meron man pong hindi totoong nagsisisi sa congregation or sa mga tao, ang mangyayari po sa kanilang pari, mga kaibigan, mga kapatid, ay mamamatay po ito. No? At hindi po magiging successful yung tinatawag na atonement, no? O yung paglilinis po ng sanctuary. Ibig sabihin po, lahat po ng kasalanan na na-transfer in the sanctuary ay hindi po malilinisan, mga kaibigan, mga kapatid, kapag merong hindi totoong nagsisi sa kanyang kasalanan. Kaya during this time, napaka-solemn, no, ng kanila pong gawain. At kung magiging successful ito pong high priest, mga kaibigan, mga kapatid, na talagang tinanggap or tatanggapin po ng Panginoon yung alay, no? Kasi yung dugo ay talagang i-sprinkle hindi lang po doon sa kortina, kundi doon talaga sa mercy seat kung saan nandun po yung Shekinah of glory ng Panginoon, na kung saan pag kanila pong i-sprinkle doon, no? Ibig sabihin, nandun po yung law, nandun po yung batas ng Panginoon sa ilalim po noon. At makikita po natin that the standard of righteousness ay nandun po. Pag meron pong isa, kahit isa lang po, no, na hindi po totoong nagsisisi, then the atonement will not become successful. Mamamatay po yung pari. Kaya po, pag naging successful po ito, mga kaibigan, mga kapatid, ang gagawin po ng pari ay kanya pong i-transfer. No? Kanya pong ilalagay yung kanyang kamay sa ulo po ng isa pong kambing, which is called the scapegoat, mga kaibigan, mga kapatid. At ito pong scapegoat, pagkatapos po na i-transfer ng pari yung kanya, yung lahat ng kasalanan po dito sa scapegoat, dadalhin po itong scapegoat, mga kaibigan, mga kapatid, in the place, no? Doon po sa isang lugar na wala po talagang tao na nakatira or wala pong tao na makakapunta. No? So nakita po natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, that this is the very plan of salvation ng Panginoon. No? Atin pong isummarize, mga kaibigan, mga kapatid. Tingnan po natin, no, yung magiging plano po na or yung plano po ng kaligtasan ng Panginoon. First, no, nakita po natin dito that in the outer court, no, itong outer court, dito po yan sa sanlibutan. Mangyayari po, mga kaibigan, mga kapatid, na si Jesus Christ will be offered.
no? Ang una pong mangyayari sa kay Jesus Christ, He will become an offering. He will become a Passover offering, mga kaibigan, mga kapatid. Mamamatay po si Jesus Christ. And then He will offer, no, His atonement, no? Yung kanya pong kamatayan, yung kanya pong dugo, ay kanya pong iaalay bilang assurance sa atin pong kapatawaran, mga kaibigan. No? After po nun, ang mangyayari po sa kay Jesus Christ, He will mediate us. No? Kasi pagkatapos niya po na magiging sacrifice, siya po yung magiging pari po natin, mga kaibigan, mga kapatid. Magiging pari po natin si Jesus Christ. At siya po yung mag-defend sa atin. Siya po yung magiging mediator po natin, or sa atin pong katawagan, mga kaibigan, mga kapatid, siya po yung magsisilbing abogado po natin na makikipaglaban po para sa ating kaso na kanya pong ipapanalo ito, no? Upang tayo po ay maging karapat-dapat sa pagtanggap ng buhay na walang hanggan. At sa huli po, mga kaibigan, mga kapatid, Christ as our great high priest ay gagawa po ng last phase of the work, no, of His administration, mga kaibigan, mga kapatid. And this is the Day of Atonement, mga kaibigan. At alam nyo po that ang kaibahan po nitong Day of Atonement, mga kaibigan, mga kapatid, is that yung daily sacrifice, no? Yung daily sacrifice, yung araw-araw po na sacrifice, yung pag-aalay, ito lang po ay nagbibigay ng provision na yung kasalanan po natin ay mai-transfer in the holy place. No? Ngunit ito pong sa ministry of the yearly sacrifice or the yearly service dito po sa most holy place, the Day of Atonement or the Yom Kippur, mga kaibigan, mga kapatid, ito po ay maglilinis sa atin pong kasalanan. Alam niyo po, mga kaibigan, mga kapatid, kagaya po ng ating napag-aralan sa nakaraang panahon, no? That Jesus was already in the most holy place. Kaya nga po sa church po, sa 7 churches na atin pong pinag-aralan, we are already in the period of Laodicea, no? Yung tinatawag po that people living in judgment, no? Nandito na po tayo sa time, mga kaibigan, mga kapatid, na kung saan ginagawa na po ni Jesus Christ yung pinaka-last, no, na gawain dito po sa most holy place, mga kaibigan, mga kapatid. No? So this is the very center. Magiging mamatay po si Jesus Christ. Siya po ay magiging mediator. And then He will become our great high priest, mga kaibigan, mga kapatid. And then finally, no? Yung kasalanan, pagkatapos po ni Jesus Christ na mag-mediate, mga kaibigan, mga kapatid, lahat po ng kasalanan na erase dito po sa time na ito. Kagaya po ng scapegoat na nag-represent po sa kay Satan, ilalagay po sa or ibabalik po sa kay Satan ang lahat po ng kasalanan ng mailigtas, mga kaibigan, mga kapatid. Napakaganda po, no, na plano po ng kaligtasan ng Panginoon. This was the mystery. Ito po yung mystery, mga kaibigan, mga kapatid, na hindi po akalain ng universe, hindi po akalain ng mga fallen angels, kahit ni Lucifer, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi niya po inakala na gagawin po ito ng Panginoon, na bababa po si Jesus Christ, mag-aalay ng kanyang buhay, magiging priest para po sa atin, na magiging high priest po para sa atin. No? Ganito pong pagpakumbaba ang ginawa po ni Jesus Christ, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya nga po, talagang sinisika po ng kaaway na hindi po natin ito maintindihan. Na hindi po natin maintindihan itong ministry na ginagawa po ni Jesus Christ. Dahil kung ito po yung ating maintindihan, mga kaibigan, mga kapatid, we can understand, atin pong matingnan na ito pala ang ginagawa ngayon
ni Jesus Christ. No? We will study it more, mga kaibigan, mga kapatid, no, sa susunod po ng mga pagkakataon. Ang patungkol po dito, no, with the especially with the ministration of Jesus Christ, mga kaibigan, mga kapatid. No, kung ano ba talaga, ano yung application sa atin po. And makikita po natin dito, mga kapatid, in the last verse na atin pong babasahin sa episode na ito, Hebrews 8 verse 1. Now of the things which we have spoken, this is the sum. We have such an high priest who is set on the right hand of the throne of the majesty in heavens, a minister of the sanctuary and the true tabernacle which the Lord pitched and not man. So dito po, mga kaibigan, mga kapatid, this is the sum, no? This is the sum. Ito po yung kabuuhan, mga kaibigan, mga kapatid, ng magandang balita tungkol po sa kaligtasan na ginagawa po ng Panginoon. That we have such an high priest, na meron na po tayong high priest who sat on the right hand of the throne of the majesty of heaven. Hindi na po siya priest na dito po sa earthly sanctuary, but instead, it is the minister. He is the minister of the sanctuary, the true tabernacle, yung pinaka-original talaga na tabernacle, which is in heaven. No? Yung true tabernacle na hindi po tao ang nagtayo, hindi po tao, kundi ang Panginoon mismo ang nagtayo sa temple na ito, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya po, kung matingnan po natin dito, no? We will study it more, no, about sa plan of salvation na ginagawa po ng Panginoon para po sa bawat isa sa atin. No? Sa susunod po na pagkakataon, mga kaibigan, mga kapatid, atin pong titingnan, no, yung tinatawag na the mystery of the gospel, the mystery of the godliness na sinasabi po doon sa under, no, nitong 7 trumpet, mga kaibigan, mga kapatid, that the mystery of God will be finished during this time. Atin pong titingnan, no, yung mystery. Ano bang mystery yon, mga kaibigan, mga kapatid? Atin na pong natingnan dito, no, na bumaba si Jesus Christ. Imagine niyo po, isipin niyo po, mga kaibigan, mga kapatid. The King of the universe, ang hari po ng buong universe, ang gumawa po sa lahat po ng mga bagay, no, na makita po natin in Genesis 1, mga kaibigan, mga kapatid. Ginawa po itong lahat ni Jesus Christ. How come that the great creator, the Son of God, Jesus Christ, bumaba po dito sa sanlibutan as a baby? Walang kalaban-laban, mga kaibigan, mga kapatid. Batang-bata, no? Batang-bata na pinanganak po dito sa sanlibutan. Walang kalaban-laban. Walang kalaban-laban. Isipin niyo po yung bata, mga kaibigan, mga kapatid, kung hindi po yan proprotektahan ng tao, ng kanyang tatay o ng kanyang nanay, wala pong magagawa yung bata. Pwede naman na pumunta dito si Jesus Christ, mga kaibigan, at His first advent. Pwede naman siyang pumunta dito bilang Diyos. No, na talagang nandyan yung power, nandyan lahat-lahat. Pwede siyang samahan ng mga angels, mga kaibigan, mga kapatid. But ito po, no, this is the part of the plan of salvation. Na dito po natin makita, mga kapatid, mga kaibigan, mga kapatid, that the plan of God, yung plano po ng Panginoon, ay hindi po kagaya ng pagpapayabang po ng kaaway, mga kaibigan, mga kapatid. We can see that God is really, no, God is really justice. God is really humble, no? Na kaya niya pong patayin agad si Lucifer, mga kaibigan, mga kapatid, no? Kaya niya pong patayin lahat ng mga angels na sumama po sa kay Lucifer. Kaya niya ring palitan si Adam and Eve, mga kaibigan, mga kapatid. Ngunit nakita po natin yung pagmamahal po ng Panginoon. Hindi po ganyan yung Panginoon, mga kapatid. Hindi po siya marahas. Hindi po siya kagaya ng pinipresenta po ng kaaway sa bawat isa sa atin. But instead, God is gracious. God is merciful. And we can see that in His plan
of salvation. Isipin niyo po, tayo na makasalanan, bibigyan tayo ng pagkakataon na mapatawad. Hindi sa sarili nating katuwiran, mga kaibigan, mga kapatid. Bagkus ang Panginoon mismo ang nag-provide ng kabayaran sa ating kasalanan. And that is no other than His only begotten Son. Sipin niyo po, nagkasala tayo, tapos Diyos mismo ang nagbayad para sa atin. No? Kaya po kung tayo man po ay hindi mailigtas, kung tayo man po ay hindi makarating sa langit, mga kaibigan, mga kapatid, no? Hindi po ang kadahilanan ang Diyos, kundi sa atin pong sarili. Bakit po? Lahat na po ng langit, buong langit na po na ibinuhos ng Panginoon sa atin ang kaligtasan para po sa atin. No? Kaya nga po, we have already Jesus Christ who has offered His life, na atin na lang pong ibibigay, atin na lang pong isurrender ang ating kasalanan po sa Kanya, gaya po ng ginagawa, no, sa sanctuary dati, that we can transfer our sin. We can confess our sin to Jesus Christ and it will be transferred. Babayaran niya po sa pamamagitan ng Kanyang dugo. And hindi lang po hanggang dyan, mga kaibigan, mga kapatid. Ngunit gagawin niya po in the Day of Atonement. Gagawin niya po yung cleansing of the sanctuary. Ibig sabihin po, i-erase po ng Panginoon lahat po ng kasalanan na atin pong pinagsisihan. I-erase po yan. Kakalimutan po yan ng Panginoon. Ibig sabihin po, kahit gaano po natin ka makasalanan, pag tayo po ay nag-surrender sa Panginoon, tayo po ay naniwala at tumanggap sa Kanyang alay na ibinigay po sa bawat isa sa atin. Yung alay ng Kanyang pagmamahal sa bawat isa po sa atin, mga kaibigan, mga kapatid. Ang pangako niya po, kakalimutan niya po ang lahat ng kasalanan natin. No? Napakaganda po ng plano ng kaligtasan na ibinigay po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sana po ay hindi po natin ito sayangin, mga kaibigan. No? Malapit na po matapos si Jesus Christ sa Kanyang gawain as our high priest. Darating na po siya as king. At alam niyo po, ang ginagawa po ng king ay hindi na po mag-mediate, hindi na po magiging abogado, but instead, He will be an executor. Ibig sabihin po, Kanya na pong i-execute kung ano po ang naging resulta. Kung sino po, no, ibibigay ng Panginoon yung reward, no, sa atin. Tayo man ay sumunod o hindi, tayo man ay nakinig o hindi, makakatanggap po tayo ng reward according to our works, mga kaibigan, mga kapatid. No? According to our response of the offering of His love, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya sana po sa atin pong patuloy, no, sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon, we should realize, mga kaibigan, mga kapatid, that we have given a chance. No? Wala po tayong sasabihin na, hindi ko yan kaya, masama po ako, ito po. Wala pong mabuti sa atin, mga kaibigan, mga kapatid. Makasalanan po tayong lahat. But we have given this chance na tayo po ay mabago. Tayo po ay malinisan ng Panginoon. We will not earn heaven. No? Hindi po natin yan kikitain yung heaven. Hindi po natin yan na sa pamamagitan po ng ating katuwiran ay makukuha po natin yung heaven, mga kaibigan. No. Hindi pa po tayo sumunod. Nag-alay na po ang Panginoon sa atin ng offering na tayo po ay mabalik. Kaya ngayon, ano ba? Nasa atin na, mga kaibigan, mga kapatid, kung tatanggapin po natin yan. At kung tatanggapin po natin yan, mga kaibigan, magbabagong buhay po tayo. Hindi po dahil gusto nating makuha ang langit. Dahil, bilang pasasalamat sa Panginoon. Bilang paniniwala na binigyan na po tayo ng pagkakataon na muli maibalik tayo sa Kanya. Maibalik po tayo sa original niya po na design. No? Na maging masunurin, na magkaroon ng ugali na katulad po ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. No? Ito po yung plano ng Panginoon. Ibabalik po tayo sa original na Kanya pong disenyo. And this is costly, napakamahal po, mga kaibigan, dahil kailangan po na mismong anak ng Diyos, Jesus Christ,
ang kailangan magbayad po sa ating kasalanan. Isipin niyo po, no? Bakit kailangan maghirap si Jesus Christ? Napakaganda ng kanyang buhay po doon sa langit. Napakarangya po ng kanyang buhay, pero pumunta po siya dito. Tinakwil, pinagduduraan, pinagtatawanan, kinutya, kung ano-ano ang ginawa sa kanya, mga kaibigan, mga kapatid. But he had endured to death. Looking forward na sa pamamagitan ng kanyang sacrifice, meron pong maniniwala, meron pong maibabalik sa paanan po ng Panginoon. May the Lord bless us, mga kapatid, na maging kabilang po tayo sa mailigtas dito, no, sa sanlibutan, na tayo po ay makatanggap ng kaligtasan ng Panginoon. Nasa atin na po yung desisyon, mga kaibigan, mga kapatid, kung atin mang tatanggapin ito or hindi. No? Hindi po mamimilit ang Panginoon, but He has shown, pinapakita po ng Panginoon yung kanyang pagmamahal po sa atin. Na sa kabila po ng ating kasamaan, ay hindi po nagtanim, no, ng galit ang Panginoon sa atin pagkos tayo po ay binigyan ng offering. But if hindi po tayo tumanggap sa kanya pong offer, wala na pong magagawa ang Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. No? So may the Lord bless us sa gabing ito at maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral sa salita po ng Panginoon. Kita-kita po tayo sa susunod na pagkakataon. No? Bukas, kung ito po ay luluubin po ng Panginoon, na tayo po ay magsama-samang muli, no, na mapag-aralan ang kanyang mga salita upang ang bawat isa po sa atin ay makatanggap, no, ng buhay na walang hanggan, mga kaibigan, mga kapatid, na wala po itong kapalit sa sanlibutan. No? Pansamantala lang po lahat ng bagay dito sa sanlibutan, but God has offered us, no, ng mas magandang buhay that it will endure forever and ever. Bago po tayo magtatapos, no, nais ko pong anyayahan kayo sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, marami pong salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal, sa kaligtasan na iyo pong binigay sa amin. Sa pagkakataon na kami po ay magkaroon ng kaparaanan na malinisan, mapatawad, Panginoon. Maraming salamat na kahit hindi pa namin kayo kilala noon, ay kami po ay binigyan niyo na po ng alay. Binigyan niyo na po kami ng kaligtasan sa pamamagitan po ng iyong anak. Panginoon, tulungan niyo po kami na kami po ay managumpay sa amin pong pakikibaka para po sa kaligtasan na amin pong hinahangad. Panginoon, wala po kaming magagawa sa aming sarili, kaya kami po ay umaasa, humihiling palagi sa iyong tulong at sa iyong gabay sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa gabing ito, ingatan niyo po kami kasama po ang aming mga viewers at kanila pong pamilya, na mailigtas po kami sa kahit anumang kapahamakan, sa kahit anumang masasamang loob na naghahangad po ng masasamang bagay. Panginoon, ito pong lahat ay amin pong inaasahan, pati na rin ang kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli po, mga kaibigan, mga kapatid, marami pong salamat sa inyo pong pagsama sa atin sa ating pag-aaral sa gabing ito. And may the Lord bless us and keep us safe. No? Nais ko pong batiin ang ating mga viewers, Sister Liceria Rillermo, at ganoon din sa aking mahal na ina, Julie Gustilo Wanse, Brother Rinaldo Odvina, at sa aking mahal na biyanan, Elma Roa Ortega, at ganoon din po kay Sister Lovely Joy Undoy, Brother Silmark Tilleros, kay Tita Rigi Ragas, kay Granny Eunice Rodica, Brother Jezreel Bachicha, kay Sir Jerome Galuta, at ganoon din po kay Sister Emerita de los Santos, kay Ninang Rosabella in Domingo, kay Sir June Gauran Panser, at ganoon din po kay Tita Eve Grace Doktora, Brother Hidren Soliano, sa aking mahal na asawa Gladys Joy Wanse, sa kay Tita Ann Roa Pangilinan, at ganoon din po kay Ma'am Rosel Nomananap, kay Brother Alden J. Ortega,
at ganun din po kay Brother Wilson Dumandan, kay Sister Glorina Odvina, Sister Madeline Salares Lacaba, at ganun din po kay Jesse Balili, kay Sister Jex Dumandan, at kay Mami Ann Roa Gonzales. Maraming salamat po mga kapatid, mga kaibigan sa inyo pong pagsama sa ating pag-aaral sa gabing ito. At kita-kita po tayo sa susunod na pagkakataon. May the Lord bless us all. At purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Amen.